Hello po sa lahat po ng mga Dabber Cats at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates po natin for today's video kung saan ay napadaan sa FYP ninyo ang possessive Bimbi era is here. Meron siya ditong tagline na wag niyong tabihan si Raisa. The official word kilig and Marites deep dive report ang matinding pagpapagitna ni Bimbi Aquino Yap kina Raisa May Dizon at Yul sa Eat Bulaga Live. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet, some short video clip. Ang gitna accident na nagpasabog sa social media mga bestie, pakimaanghang na chika na naman ito kasi mukhang hindi na talaga kayang itago ng ating golden retriever boy na si Bimbi Aquino Yap ang kanyang ultra protective and slightly jealous side. Kung akala nyo sapat na ang confession niya kay Papa Jack sa TikTok live na I love Raisa definitely, let's trust the process, hintay muna kayo kasi ngayong episode or sa isang episode ng Eat Bulaga Live na panood ng buong sambayanan, ang isang unscripted, unfiltered at overprotective moment na nagpatunay na totoong-totoo ang pananalanta ng Maybe-ship. Nung tawagin ng co-host na si Yul, sina Raisa May at Bimbi para mag-standby sa stage, ay nagkataong halos magkatabi sina Yul at Raisa. But wait, before Yul could even settle, biglang pumagitna si Bimbi. Inilagay niya ang sarili niya ng eksaktong-eksakto sa pagitan ni Raisa May at Yul. Kitang-kita sa broadcast ang bahagyang pagselos, ang mabilis na reflexes ni Bim, no? At ang literal na haba ng hair moment ng ating pambansang aling maliit na si Raisa May Dizon. Ano nga ba ibig sabihin ng galaw na ito? So meron tayong super detailed frame by frame at psychology backup word kilig at informative report. So stay put ka lang dyan. So part 1, the live frame by frame breakdown. Para sa mga hindi nakaabot sa live broadcast o sa mga gustong mag-relive ng iconic scene na ito, balikan natin ang bawat millisecond. Sabi nga. Yung bawat segundo ng mga nangyari, no? So nung tinawag po ni Yul, ito pong si Raisa at Bimbi para po sila po ay parang winelcome sila dahil nga ganun yung ginagawa sa Eat Bulaga, 'di ba? Nagposisyon na sila ganyan and then nung pumagitna na si Mr. Bimbi. So ito yung tinatawag na micro expression and body language analysis. The fast stride or speed and direction. Hindi yun pa chill-chill na lakad. Nung nakita ni Bimbi na patungo na si Raisa sa mismong tabi ni Yul, nag-accelerate ang lakad ni Bim. It was 0.5 second decision. Pagpapatunay lang na alerto ang radar ng ating boy kapag may ibang lalaking umaaligid sa kanyang favorite person. O diba? The arm placement and spatial control. Nung nakatayo na siya sa gitna, hindi lang basta tumayo si Bimbi slightly, iniharap niya ang kanyang bahagyang balikat kay Yul habang ang buong katawan ay mukha niya ay nakalingon o nakatagilid papunta kay Raisa. In body language psychology, itinuturing itong claiming space and protective barrier. So nagsilbi siyang protective barrier nitong si Raisa sa pagkakataon na yon, 'di ba? Yung Raisa's reaction, ang haba ng hair ng smile. Mahaba ang hair, smile. Si Raisa may hili pero hindi kulong. Napatingin siya sa sahig, umawak sa mic at hindi mapigilang napangiti. Alam ng bawat babae ang pakiramdam na yan. Yung pakiramdam na may isang matangkat at gwapong guy na ayaw kang ipatabi sa iba. Alam nyo yan. And then the Marites psychology, why did Bimbi do it? Bakit nga ba nag-react ng ganun si Bim? Suriin natin ang 4 na pangunahing dahilan kung bakit pumasok sa jealous protective mode si Bim. Yung tinatawag na the territorial golden retriever dynamic. Sa relationship psychology, may mga taong napakabait, napaka-gentle at napaka-chill hanggang sa may pumasok na panganib sa kanilang personal orbit. Si Bibi ang tinatawag na Gen Z na golden retriever boyfriend. Sweet siya, loyal at nakatutok lang kay Raisa. Pero kapag ang ibang dumikit, pumasok agad ang kanyang territorial instinct. And yung high intentionally after the confession. Wag nating kalimutang nauna na ang pahayag niya sa live ng I love Raisa definitely sa TikTok live dahil nasabi na niya yon sa publiko. Pakiramdam ni Bim ay dapat na niyang panindigan ang kanyang mga salita sa gawa. Sabi nga, action speaks louder than words. Ang pagpapagitna niya ay isang pahayag ng seryoso ako sa sinabi ko nung isang araw. Paninindigan ko ito kahit isang stage. O, diba? And then yung Yul charisma as a threat trigger. Kasi tinuturing talaga nitong si Mr. Bimbi, itong si Yul bilang threat para kay Raisa, 'di ba?
diba? Si Yul kasi ay matipuno, gwapo, at may tanglay na older brother gentleman charm sa studio. Kahit pa co-host at kuya-kuyahan lang, at diba parang pinapartner sila noon, parang isang lalaking tulad ni Bim na tapat ang nagraramdaman kay Raisa. Any male proximity is a potential competitor. Yung unconscious reflex si Bim na harangan ang anumang oportunidad na may ibang maging malapit kay Raisa habang nasa stage sila. Diba? Very possessive. Comparative possessive versus chill. Bimbi para mas maunawaan kung paano kalaki ang pagbabago sa ikinikilos si Bim. Paghahambingin natin ang kanyang gawin noon at ngayong nasa protective phase na siya. Scenario chill. Bimbi era past, protective Bimbi era present. When other hosts talk to Raisa, tahimik lang siya sa gilid. Nakangiti, nag-o-observe, nakatitig ng matalas, nakikinig sa bawat salita, stage positioning, pumwesto kahit saan, walang pakialam sa tabihan, strictly beside Raisa. Nagpapahanap ng paraan para pumagit na kapag may ilang lalaki or eye contact tumingin sa camera o sa audience. Nakatutok ang paningin sa bawat galaw ng ngiti ni Raisa. So, yung vibe energy friendly co-host, diba? So, I'm protecting my girl energy. Kaya naman, syempre, sa social media, hindi po napigilan na mag-explode. At yung mga netizen is getting wild. Matapos ang live broadcast, bumahana naman ang mga clips sa TikTok, Facebook Reels, X, Twitter, at hashtag ng Bimbi Seloso, maybe protective at ay agad na umakyat sa trending topics ng Top X. So, ang reaction po ng mga netizen, sabi ni Marites Pro Ultra, hoy, nakita nyo ba yun? Pumagit na si Bimbi nung tinawag ni Yul si Raisa. Bim said, not on my watch bro. Dito mo talaga makikita na may totoong emosyon na eh. Pop Culture PH said, ang haba ng hair ni Raisa May. Ngayon sa Itbulaga, si Bimbi mismong hindi makatabi si Yul kay Raisa. Soft boy turned protective boyfriend real quick. And then sa mga TikTok edits and memes, may mga CapCut templates agad na ginampanan ng trending audio katulad ng My ni Taylor Swift or Selos ni Shaira. Ang pinaka-viral na meme caption, yung kaibigan mong nagsabing trust the process pero ayaw magpalugi sa pwesto, 'di ba? Ano ba yung ating the verdict and what to expect next? Ano yung expectation natin sa dalawang ito, 'di ba? Ang galaw na ito ni Bim ay hindi lang basta simpleng aksidente. Ito isang maliwanag na senyales na ang maybe dynamics ay lumalalim na. Yung kanilang si Bimbi Aquino Yap ay hindi na pinagtatago ang kanyang pagiging protective at seloso kay Raisa May Dizon. Ito yung mga dapat nating abangan sa susunod na episode. Asaran mula kina Tito, Vic, and Joey. Paniguradong gagamitin ito ni Bossing Vic at Jose Manalo para asarin si Bimbi sa mga susunod na segments. Si Raisa's very playful, teasing. Makikita natin kung paano gagamitin ni Raisa ang kanyang wit at humor paglalo, pangitian at itis ang ating overprotected na si Bim. Unscripted moments. Abangan ang bawat stage positioning ni na Bimbi at Raisa dahil official nang pumasok si Bimbi sa kanyang I stand beside her no matter what era. Maybe ship is full steam ahead. Keep trusting the process. Diba? So, kayo ba'y kinilig sa ilan sa mga ating pong mga updates? Mag-comment kayo sa comment section. Of course, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.